Hi guys! Welcome back sa Daily Driver. Simula nung pandemic, mas dumami na yung mga nagbibisikleta dito sa Metro Manila. Yung iba, leisure, pero marami na rin nagbabike to work. Kaya naman for today's episode, sobrang honored kami na ipakilala sa inyo si Manila Bike Commuter. Dito, ikwento niya yung story niya, magbibigay siya ng mga tips kung gusto niyo magsimula magbike. Same time, papakita niya rin yung mga must-haves kung gusto niyo magsimula magbike. Kaya tara, samahan niyo kami. So, hi, my name is Janardan Das Ladyong. I'm Manila Bike Commuter, more known as my Manila Bike Commuter on social media. So, I manage my sister's cafe and I bike commute mostly for errands. I purchase groceries for the cafe or sometimes yun nga, iba-ibang errands like going to the city hall or going to the market. I started the page first and foremost as a storage space for my photos and videos. Una, naging for storage space siya hanggang eventually na tungkol na siya sa mga bike lanes, active transport, yung benefits of bike commuting, pati challenges na rin. Kasi talagang minimake sure ko na makita rin yung challenges para alam ng mga bike commuters, especially yung mga bago, kung ano yung haharapin nila bago sila magsimula magbisikleta. So, bakit nga ba bike commuting instead of public transport or taking a car? So, nag-start ako noon kasi volunteer work ako sa Pampanga. Bali, yung talagang main mode of transportation namin, biking talaga. So, bumalik ako, from 2004 yon nag-start ako. 2008, bumalik ako dito sa Metro Manila. Tinuloy ko pa rin yung volunteer work ko, pero ngayon, sa bahay na ako nakatira sa bahay namin sa San Juan, tapos sa Makati yung volunteer work. So, una, syempre, sumakay ako ng public transport, jeep. 5 sakay ng jeep galing sa San Juan papunta sa Makati. So 5 sakay yun, usually inaabot ng pinakamabilis na siguro yung 45 minutes. Pero average talaga mga 1 hour, 1.5 hours. One way. So balikan, 3 hours yung inuubos ko, balikan. So parang napapagod ako dun sa transport. So sabi ko, hindi ko kaya i-try mag-bike ulit kasi na-try ko naman sa sa Pampanga, medyo kaya ko naman eh. So nag-bike ako, yung 1.5 hours naging 30 minutes. 30 minutes chill pace na yon, bike commuting. 6 kilometers lang kasi from San Juan to Makati. 30 minutes lang. Pero syempre medyo iba yung challenges dito sa Metro Manila. Mas aggressive yung drivers. So nung una medyo yun yung naging challenge. Pero pag nasanay ka na dun sa culture dito, medyo kakayanin mo naman. So, itong bike na gamit ko ngayon, bike ko siya since 2012. Kasi nanakawan ako actually ng 2 bike before. Yung isa ginamit ng friend ko para mamalengke. Hindi niya nilock. Pagbalik niya, nawala na. Yung isa naman, nanakaw na, ginamit naman ng staff namin. Tapos, iniwan niya, yun naman nilock niya. Kaso lang pagbalik niya, putol na yung lock. So, after nun, parang ito yung naging bike ko. Tapos sabi ko, kailangan ko nang gawing hindi masyadong maganda tignan. Kaya, minsan kung mapapansin nyo, magulo sa tignan, by design siya actually na magulo tignan para hindi masyadong isipan na nakawin. So yun, usually meron akong 2 lock, isang U-lock, tsaka ito isang chain lock. Para 2 yung pwede mong i-lock. Tsaka 2 lock, ibig sabihin mas matagal putulin or kumbaga mas less yung chance din na nakawin. So karamihan ng bike ko merong rack kasi I usually bike for groceries. So palaging may rack, minsan may panniers, minsan naman may bag na ginagamit ko para sa groceries.
Pero for now, hindi man ako mag-grocery, so panniers lang. Usually may ilaw sa likod na red, blinking, tapos sa harap na white. Medyo madilim pa. So yan, merong ano yan. Actually, ang ginagamit ko sa likod na ilaw, photography light talaga to. So, pwedeng pang photography siya para all-in-one na siya. Magagamit ko gamitin ko pang photos. Tsaka kasi ito, since rechargeable siya na may sarili siyang battery, mas matagal siya kesa sa regular bike light. Ito, maabot to ng mga 8 hours. Compared sa regular bike light, mga 1 to 2 hours lang. Yun. Tapos, ito rain cover. Kasi bukod sa para ready palagi sa ulan, malaking factor din pag may rain cover, mas hindi kakalikutin yung laman ng bag. Dahil nga, kumbaga, mas less chance na kalikutin siya. Tapos, ito rin, merong ilaw. Ngayon, hindi lahat ng bike ko may ilaw sa side pero as much as possible, nilalagyan ko rin ng ilaw sa side. Lahat ng ilaw ko either rechargeable or powered ng power bank. Kinakabit siya sa power bank. So, ito, speaker, dito nang gagaling yung music usually sa mga videos ko. Kung mapapansin nyo, parang medyo isa lang yung genre ng music kasi meditative music siya. Yun yung parang mas relaxed ako pag ganun yung music na ginagamit ko. So, yun. Kaya nga kung mapapansin nyo, hindi ko naman talaga, bigla may ng get, hindi ako nagre-react doon. Pinopost ko, pero hindi ako nakikipagtalo, kasi ang ko nga, less confrontation. Mahirap ang confrontation sa kalsada. Malaking factor ang road rage sa atin. Kasi maraming may violent tendencies So, kumbaga, as much as possible, iniiwasan ko yung confrontation. At yun din yung suggestion ko sa iba na iwasan yung confrontation hanggat maaari. Kung talagang hinahassle ka, kung may makita kang gwardiya or barangay or police, di magpatulong ka sa police. Para, kumbaga, bukod sa may witness ka na, kahit na paano ma-de-escalate yung situation. Tapos phone holder, itong phone holder nagwo-work din siya as parang mirror. So nakikita ko yung likod. So yun yung purpose rin niya. Nakikita ko yung likod. Parang siya, rear view mirror siya sa likod. So usually meron akong rain gear. Madalas talaga 2 set yung dala ko. Pero ngayon kasi hindi na masyado umuulan So kahit na isang set lang pwede na. Isang pantalon tsaka isang rain jacket. Bakit 2 set? Kasi since ang main bike commuting ko is bike to grocery, papunta, pag ginamit ko na yung rain gear, hindi ko na siya pwede gamitin pabalik. Kasi mababasa na ako sa basang rain gear. So kaya 2 set. Pero pag kunyari, katulad nito, hindi ko naman sure kung uulan o hindi. Isang set lang. Dahil hindi ko naman siya usually nagagamit. Nagsimula to kasi nga nung sometime 2022 pa uwi sa Tanay, merong nadisgrasyan 2 motor, talagang nag-skid sila sa kalsada. Wala ako may offer kundi electrical tape tsaka wipes. So parang sobrang helpless ko kasi alam ko yung kailangan nilang need na kailangan malinis yung wound nila na para hindi ma-infection. Kaso lang wala akong equipment. So kaya simula nun, nag-make sure na ako na meron akong first aid para kahit na paano kung mga simpleng galos lang nung nakamotor or bike, usually yun naman meron akong way. Yung suot ko ngayon, helmet, na smart helmet, na panalunan ko siya sa Active Transport Office, project office ng DOTR, Department of Transportation, nung National Bike Day Awards nila nitong 2024. Tapos karamihan naman ng helmet ko, merong helmet mirror. Kasi mas siya, since nasa helmet siya, kahit na anong bike yung gamit ko, meron ng mirror. Tsaka ang napansin ko kasi pag yung side mirror sa bike, ang hirap
medyo mahirap siya eh, lalo na kung nakaganon ka, medyo maharang siya eh. So, mas ano sa akin yung helmet mirror, mas tawag dito, mas gusto ko yung helmet mirror, mas nag-work siya sa akin kaysa sa side mirror sa bike. Paano ko ba sabihin? Lalo na sa bike commuters, wala ako masyado nakikita yung talagang umaharang sa daan. Meron yung mga iba minsan, 'di ba, leisure cyclist, 'di ba, nagiging issue siya. Pero sa mga bike commuting, hindi siya ganun ka laking ano, usually nga sobrang tabing-tabi na nako-compromise na nila yung safety nila dahil masyado silang nasa gilid ng kalsada. Hindi na sila nakikita. Kung titignan niyo yung ano natin, MMDA road crash data, malaking ano component ng road crash data ang madalas na banggaan between a car or motorist and a bicycle user is side swipe or right hook. Kasi nga, pag masyado ka nasa gilid, iisipin ng kotse kasya siya, pipilit niya. Yun yung madalas na cause ng collision. E-bikes or yung pedal assist bicycles, yung isa galing sa pop cycle, isa galing sa Biyahe Manila. Pero ay dalawa na pala galing sa pop cycle. Malaking tulong siya na yun nga, hindi ka masyadong mapapagod. So, kung hindi para sa inyo yung bike commuting na regular bicycle, pwede nyo rin i-try yung pedal assist kasi malaking difference nung nako-conserve mo na energy. Malapit, parang pag naka-e-bike ka, nasa gitna ka ng motor tsaka ng regular bicycle. Hindi ka masyadong mapapagod at the same time hindi ka rin masyadong mabilis. 'Di ba? Kumbaga sakto lang para sa lalo na for intercity commuting. Malaking ano talaga yung e-bike. Yung helmet na to galing sa Active Transport. Lumos Matrix siya na sponsored ni Liberty & Co Cyclery. So available rin siya sa Lazada or sa Action Cycles dito sa may Ortigas, Granada. So itong Lumos Matrix na to, malaki yung ano niya sa likod. Ano siya? Pwede mong baguhin. Sa app niya, merong mga mako-customize mo siya in a sense, pero limited pa rin, pero marami namang options. Pwede mo siyang palitan sa app. Tapos yun nga, meron siyang signal lights. So kunyari, pindutin mo yung ano, maririnig ko siya, may visible siya sa remote. At the same time, naririnig ko rin, so makikita ko. Tapos, pindutin mo lang ulit kung i-off mo, or pwede mo pindutin yung right naman para may right signal. So, siguro ang advice ko kung gusto nyo starting kayo ng bike commuting, sali kayo muna sa mga bike lessons. I think sa Pasig, tuloy-tuloy pa rin yung bike lessons ni Bicycle Friendly Philippines. Tapos meron din mga car-free Sundays, lalo na ngayon dumadami na yung car-free Sundays. Kasi from there, medyo mas magkakaroon kayo ng idea, may community na nagbabike, matutulungan kayo kung paano magbisikleta. Yung isa kong experience na medyo nakakilabot in that sense kasi dun sa Comuna, yung event ni First Bike Ride, parang nandun ako with Pop Cycle. Biglang may lumapit sa akin na babae na parang pwede daw niya ako yakapin, parang sobrang ano siya, overwhelmed siya na nakita niya ako kasi parang ang laki daw ng naging epekto sa buhay niya nung mga natutunan niya sa page ko. So parang sa akin yun, yung mga ganong simple moments na nakita ko na na-touch yung mga tao dun sa page in some way. Hindi ko naman sinasabi na perfecto akong tao pero kumbaga nakikita ko na meron siyang effect, meron siyang tulong lalo na sa mga ibang tao. Nakikita nila yung benefit ng bike commuting, hindi lang sa kanila pati sa community. Yun, sa akin malaking bagay no. Kahit na isa lang. Pero I'm proud to say na hindi lang naman isa, marami-rami rin sila. So sa akin, meron ng actually tanong to dun sa Active Transport. Sumali ako nung 2023 National Bike Day Awards sa Iloilo. Isa yan sa mga tanong na parang ano yung goal mo for bike commuting in the Philippines. Sa akin, simple lang actually na maging safe magbisikleta for kids as young as 8 years old to the elderly as old as 80 years old.
pag masabi na natin na yung bike lanes natin, ligtas siya na magbisikleta yung mga bata mag-isa, like for students going to school, or for the elderly, buying groceries, buying to the market, mahayaan mo yung anak mo magbisikleta sa bike lane natin. Doon ko masasabi na na perfect na yung bike commuting, na safe na siya sa lahat. Kasi pag nakuha na yung, kumbaga, sabi nga ni Pinay Bike Commuter, if you know her, si Ma'am Jerry, sabi niya nga apat yung vulnerable groups natin. Mga bata, mga babae, mga may physical differently abled individuals, or the elderly. Yung apat na yun yung makikita niyo palagi, di ba, na vulnerable groups. Pag safe sa kanila yung kalsada natin, magiging safe siya sa lahat. So yun, siguro magpapasalamat ako sa lahat ng mga nagsumusuporta sa page, sa Manila Bike Commuter, like with Pop Cycle, Biyahe Manila, Action Cycles. Malaking tulong nila na, kumbaga, may nasusustain ko pa rin mag-bike commuting kasi malaking tulong din sa akin yung mga pedal assist bicycles kasi hindi na ako ganun ka napapagod compared before. This is Janner Danladyong, Manila Bike Commuter, and I bike as my daily driver.